Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Julius Sorupia, Lodi Eric Buddy, Lodi Mercenary Eugene, Lodi Pukulat Master, Lodi Jason Carandang, Lodi Rambuyon Balat, Lodi Marvin Rick Paul Emula Galara, Lodi Ryan Alcazar, Lodi J. Rold Panet, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Raymart Navarro, Lodi Marinay, Lodi Roldan Ricario, Lodi Jess Espinosa, Lodi User ZJ, Lodi Gregorio Balane. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-67 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga tao sa piging na masayang kumakain at nagtitipon sa paligid ng mahahabang mesa na puno ng iba't ibang pagkain. Ang ilan ay abala sa masiglang pag-uusap, nagtatawanan at nagpapalitan ng kwento, habang ang iba naman ay tahimik na ninanamnam ang bawat subo ng pagkain sa kanilang mga pinggan. May mga nagsasali ng inumin, may mga nagbibiruan, at may ilan ding nakaupo lamang na nagmamasid sa masiglang paligid. Makikita ito na may sumigaw na dumarating na ang Alliance Leader. Makikita ang Alliance Leader na marahang naglalakad sa gitna ng mga tao. Habang kasunod niya ang grupo ng ating bida, kusang bumubukas ang daan sa kanyang pagdaan, at ang mga taong nag-uusap at kumakain ay bahagyang humihinto, napapalingon upang masilayan siya. Ang ilan ay bahagyang yumuyuko bilang paggalang, habang ang iba naman ay nagbubulungan. Habang naglalakad sila ang mga tao ay bumubulong na totoo na ang awtoridad ng pinuno ay hindi na katulad ng dati. Walang lumalapit para bumati sa kanya, di ba? Tumugon ang isa na oo. Kahit kaarawan niya, narinig ko na mas maraming alay ang napupunta sa mga elder kaysa sa mga regalo para sa kanya. Ang totoong kapangyarihan ay nasa mga elder na ngayon. At pagkatapos makikita ito na muli na namang may sumisigaw na dumarating na ang mga elder. Agad na bamaling ang mga tao dito habang sinasabi ng mga ito na maligayang pagdating, mga elder. Sana ay naging mabuti ang inyong kalagayan. Matagal na rin. Nakasimangot naman na napatingin sa mga ito ang Alliance Leader. Napatingin din dito ang ating bida habang sinasabi na relax lang. Hindi ba't inaasahan na ito? Tumugon sa kanya ang Alliance Leader na sinabi na hindi ito kasing dali ng iniisip nyo. Napapikit ito habang napayuko ng ulong sinabi sa kanya na hindi pa ako na-i-trato ng ganito sa buong buhay ko. Kahit anong pilit ko, hindi ko mapigil ang kahihiyang ito. Makikita naman na seryosong nakatingin sa mga ito si Lady Song gayon. Tumatawa ang elder na mataba habang sinasabi sa gilid niyang elder na haha, gaya ng inaasahan. Ngayong taon, walang nangangahas na lumapit sa Alliance Leader. Tumugon ito sa kanya na sumusunod lang ang lahat sa agos. Napatingin ito sa kanila at sinabi na bukod doon, sino sila? Makikita ang Alliance Leader at ang grupo ng ating bida na kasamang nakaupo. Na sinabi ng isang elder na sila yung mga taga-request sect na nabanggit ko noon. Napatingin ito kay Elder Jean at sinabi na ang ibig mong sabihin ay yung mga galing sa lugar kung saan natalo at bumalik ang Twin Palaces sect. Tumugon ito na tama yon. Muli na namang tumingin ito sa kanila at sinabi pa na at pumunta sila rito ng kusa. Baka nawawala na sila sa sarili. Tumugon sa kanya si Elder Jean ay ganoon din ang tingin ko. Makikita ang ating bida na sinabi pa na ang lalaking iyon ang kanilang sect leader. Pero, pinutol na natin ang mga galami niya kahapon. Sinabi naman ng elder na ito na kahit ganoon, hindi ba dapat nating gawing babala ang mangyayari sa kanya? Tumugon ang nasa kabilang dulo na elder na syempre, pero ipahiya muna natin siya ng kaunti. At pagkatapos ay tumayo ito na agad na napansin ng lalaking nakatayo sa harapan nila. At pagkatapos sinigaw nito na si Elder Yuon Desok, isa sa mga great elder, ay may sasabihin. Lahat, makinig kayo. Agad namang napatingin ang mga ito sa kanya at natahimik. Sinabi ni Elder Yuon Desok na muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon ngayong taon. Dagdag pa nito habang napatingin sa kanila na dahil hindi mabuti ang kalusugan ng Panginoon. Ako ang magsasalita para sa kanya, kaya hinihingi ko ang inyong pag-unawa. Pumalakpak ang mga ito habang sinasabi pa na Elder Yuon Desok na magsaya kayo at gamitin ang oras na ito para mag-usap muli. At pagkatapos lumapit dito si Elder Jean at may ibinulong dito, itinaas ang dalawang kamay nito at sinabi na muntik ko nang makalimutan ng isang bagay.
Dagdag pa nitong sinabi na narinig ko na ang Panginoon ng Tae Chung Palace mula sa Cheondo Group ay narito ngayon. Nasaan ka kaya? Tumayo naman ito habang sinabi pa ni Elder Yuon Desok na nandoon ka pala. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pagdalo rito. At pagkatapos makikita ito na itinaas ang kamay na kumaway. Habang umuupo ito napasabi pa na bastos na bata. Dapat lang na lumapit at bumati siya sa amin muna. Kahit na ipakilala ko na siya, ganyan pa rin siya umasta. Sinabi naman sa kanya ni Elder Jean na pagtiisan mo na lang. Sa ngayon, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Cheondo Group ay makakabuti sa atin. Tumugon sa kanya si Elder Yuon Desok na naintindihan ko. Makikita ang mukha nitong naiinis na sinabi pa na kapag naitatag na natin ang bagong Panginoon at natapos ang reorganisasyon ng Alliance, personal kong kakausapin ang mga faction leader ko. Pagdating ng panahong yon, tignan natin kung magagawa pa ng batang iyan na itaas ang kanyang ulo. Bigla naman napaisip si Elder Jean nang ito ay may nakita. At napasabi pa ito habang si Nazam ay makikita na pumunta sa kanila na sino yon. Dagdag pa ng mga ito na lumalapit sa Panginoon ng ganoon kadirekta. Hindi maganda ang kahahantungan niyan. Hindi ko pa siya nakita dati. Siguro ay taga-malayo siya, hindi alam ang mga nangyayari sa Jonggan Alliance. At pagkatapos sumuntok sa palad si Nazam at sinabi na pagbati sa Panginoon. Ang pangalan ko ay Nazam. Tumugon sa kanya ang Alliance leader na ikinagagalak kitang makilala. Sinabi pa ni Nazam na maaari ba akong sumama sa iyo? Tumugon ang Alliance leader na syempre. Tumingin sa ating bida at sinabi niya na nagkita tayong muli. Napatingin naman ang ating bida dito. Muli na namang sinabi ni Nazam na anong tinitingin-tingin mo. Ako ang nagulat. Hindi ko inakalang lilitaw ka kasama ng Panginoon. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na sino ka ba? Tumugon ito na kailangan ko bang sabihin? Sinabi sa kanya ng ating bida na dapat mong sabihin. Tumugon ito na, pananakot ba yan? Hindi gumagana sa akin yan. Seryosong nakatingin ang ating bida habang nakangiti siya na may pagkainis na asahan mong gagana ito. At pagkatapos makikita silang dalawa ay nagkatingin habang nakangisi na may kanya-kanyang pagkainis sa kanilang mukha. Napalaki naman ang mata si Mong Hyan sa gulat na napasabi na parang sisabog na. Dagdag pa ni Lady Songga yon na mas nakakabahala dahil nakangiti siya. Napataas naman ang dalawang palad si Nazam at sinabi sa kanya na huwag kang masyadong malupit. Nanatili ako rito dahil sabi mo may magandang palabas. Dahil manunood ako, mas mabuti nang nasa pinakamagandang upuan ako. Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na sige. Papalampasin ko muna ito sa araw na ito. At pagkatapos ay tumingin siya sa Alliance leader at mahinahong sinabi na magsimula na tayo. Tumango ang Alliance leader bilang tugon at sinagot siya ng naiintindihan ko. Kasabay noon, tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan na may seryoso at mabigat na ekspresyon sa mukha. Agad na napansin ng mga tao sa paligid ang pagbabago ng atmosfera. Unti-unting hamina ang ingay, huminto ang mga usapan, at isa-isang napalingon ang lahat sa direksyon niya. Pati ang mga elder na ito ay walang kaideya-ideya kung ano ang gagawin ng Alliance leader na makikita ang pagkagulat sa mga mukha nila. At ilang sandali pa ay sinabi ng Alliance leader na ako ang Panginoon, si Jeongri Sanchang. Napatayo ang elder na ito na sinabi na Panginoon, hindi mabuti ang inyong kalusugan. Magpahinga ka muna ng kaunti. Napatingin ang Alliance leader dito at sinabi na hindi. May importante akong sasabihin, kaya elderly, pakiusap, manatili kang nakaupo. Nagulat naman ito na hindi makapaniwala na masasabi yun ng Alliance leader. Napasabi naman ng matabang elder na ano ba ang pinanghahawakan ng Panginoon para umasta ng ganito. At sinigaw pa ng Alliance leader na sabi ko, umupo ka. Tila napahiya ito, na makikita ang mukha nito ay namumula na daang-daang umuupo. At muling nagsalita ang Alliance leader na bilang ika-15 Panginoon ng Jonggan Alliance, ako, sina Jeongri Sanchang. Dagdag pa niya na simula sa araw na ito, bababa na ako sa posisyon bilang Panginoon. Isang pahayag na tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bulwagan at nagpatahimik sa lahat. Hindi kailanman inasahan ng mga elder ang ganitong marahas at biglaang desisyon mula sa Alliance leader, kaya naman agad silang napatayo at napatingin dito, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkagulantang at kawalan ng kakayahang paniwalaan ang katotohanan ng kanilang mga narinig. Nasasabihin iyon ng Alliance leader. Sa isang iglap,
piging ay nabalot ng mabigat na tensyon. Ang mga tao sa piging ay nagulat din na agad na nagkatinginan sa isa't isa. At muling sinabi ng Alliance leader na kaya naman, hanggang sa formal na makapili ng bagong Panginoon, balak kong magtalaga ng isang interim lord. Napatayo si Elder Yuon Desok at sinigaw na sinasabi mo bang itutuloy mo ang isang mahalagang bagay nang hindi kinokonsulta ang Elder Council? Seryosong sinabi naman sa kanya ng Alliance leader na ang pagtatalaga ng interim lord ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ito isang bagay na pwedeng pakialaman ng Elder Council. Nangangalit ang mga ngipin nito na naiinis na sinabi sa kanyang isip na gago ka. Nawala na ba ang bait mo at gusto mo nang mamatay? Daang-daang tumatayo naman ang ating bida habang itinuro siya ng Alliance leader na sinasabi na, simula sa araw na ito, ipakikilala ko ang interim lord na pansamantalang mamumuno sa Alliance sa aking lugar. Nakatayo na ang ating bida na sinabi pa ng Alliance leader na siya ay si Kang Mujak, ang Panginoon ng pinakamahusay na request sect sa mundo. Hanggang sa formal na makapili ng bagong Panginoon, ang interim lord ang hahawak ng komando sa Jonggon Alliance simula ngayong araw. At dito na po nagtatapos ang ika-67 kabanata. Ika-68 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingin ang lahat sa kanila habang sila'y nakatayo, at sa sandaling iyon ay panandali ang natahimik ang buong paligid. At ang paligid ay mabigat sa katahimikan, tila pinipigil ng bawat isa ang kanilang paghinga. At ilang sandali pa ay biglang napasigaw ang elder, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat at hindi makapaniwala, habang malakas niyang sinabi, na sobrang kalokohan nito. Nanginginig ang kanyang boses sa halo ng galit at pagkabigla, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa harapan na para bang hindi niya matanggap ang nangyayari. At ang ilan namang elder ay nanatiling tahimik, nakatingin lamang sa kanila ng may mabigat at mapanuring mga mata. Walang imik na lumalabas sa kanilang mga labi, ngunit makikita sa kanilang mga ekspresyon ang sari-saring emosyon. Nakatingin naman ang ating bida sa elder na sumigaw at mahinahong nagtanong, ikaw ba si Elder Lee? Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matatag, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matandang iyon. Worry sinusukat ang kanyang reaksyon at hinahanap ang kumpirmasyon sa gitna ng tensyon na bumabalot sa paligid. Napangiwi ang matanda, kumunat ang kanyang noo at kumislap ang galit sa kanyang mga mata habang sumagot siya, ano? Nang ahas ka pang tawagin ako ng ganyan? Seryosong tumingin ang ating bida sa kanya at malamig na sinabi, kung ayaw mong mapahiya sa harap ng lahat, umupo ka. Walang bahid ng biro ang kanyang tinig, diretso, matatag, at puno ng awtoridad. May bakas ng matinding inis sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig siya sa kanya ng may madilim na tingin. At ilang sandali pa ay binunot ng ating bida ang pulang espada, dahan-dahan ngunit may bigat ang bawat galaw. Kumislap ang talam habang umahan ito mula sa kaluban, at sa sandaling iyon ay tila nagbago ang hangin sa paligid. Itinaas niya ang espada, at sa sandaling iyon ay umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga tao sa paligid na iyan ay ang Red Dragon. Divine Sword. Habang nakataas ang espadang hawak niya, sinabi pa niya na mula ngayon, sino man ang babasto sa akin ay ituturing na kumakalaban sa awtoridad ng Panginoon at parurusahan ng naaayon. Sumusumpa ako sa Red Dragon Divine Sword na ito. Tahimik namang napatingin ang mga tao sa paligid nang marinig nila ang sinabi ng ating bida. At ang bawat hininga ay parang nagiging mas mabagal sa tensyong bumabalot sa buong lugar. Ang leader ng mga elder ay kitang-kitang nagagalit, nanginginig ang kanyang mga ngipin at ang buong katawan ay bahagyang nanginginig sa galit habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng puot at hindi maikubli na pagkadismaya, na para bang bawat titig ay may bigat. Napatingin naman ang isang elder na ito sa matabang elder na sinabi na nabaliw na siguro ang Panginoon. Tumugon ito sa kanya na sang-ayon ako. Kung hindi, paano niya dadalhin ang isang hamak na wala namang pangalan na gaya nito? Kailangan nating kumilos agad at durugin siya. Sinabi naman ng leader ng elder habang nasa gilid niya si Elder G na tinanong niya ito na ano sa tingin mo. Sumagot ito sa kanya na sa pananaw ng Panginoon. Maaaring ituring itong pinakamahusay na hakbang na magagawa niya. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugal. Muling sinabi ni Elder Yuon Desok na kaya,
Sinasabi mo ba na manunood na lang tayo at walang gagawin? Muling sumagot sa kanya si Elder Jean na hindi naman. Dahil siya mismo ang nagmamadaling tunguhin ang sariling kapahamakan, dapat lang na tumugon tayo ng naaayon. Nakatingin sa kanyang harapan si Elder Yuon Desok at sinabi nito na dapat na ba tayong kumilos agad. Tumingin sa kanya si Elder Jean at sumagot na hindi na kailangang magmadali. Gaya ng nabanggit ko kanina, naputol na natin ang kanilang mga kamay at paa. Ngumisi pa nitong sinabi na kahit pataglay nila ang titulong Lord, wala rin namang magbabago. Wala silang tunay na kontrol sa alyansa, kaya wala rin silang magagawa. Dagdag pa niya habang makikita ang mga tao sa paligid na nagkakatinginan, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkagulat at pag-aalinlangan. Ang ilan ay napapakunot noo, ang iba na may napapalunok, worry ay pinoproseso ang bigat ng mga salitang kanilang narinig. At sa kanya idinugtong, at higit sa lahat, malamang ay pareho rin ang nararamdaman ng mga division leader sa nararamdaman natin. Napatingin sa gilid si Elder Yuon Desok at sinabi niya na kaya magkakaroon ng pagtutol. Muling tumugon sa kanya si Elder Jean na eksakto. Muli na namang napatingin sa kanya si Elder Jean na dahil gumawa ang Panginoon ng ganoong hindi makatwirang desisyon, kahit pa magpakilos tayo ng 2 o 3 dibisyon para ubusin sila, walang sisisi sa atin. Napatingin si Elder Yuon Desok sa ibaba na sinabi na ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng katwiran para kumilos. At nang marinig yun ng ibang elder na pangisi ang mga ito na napasabi ang isa na pabor talaga ito sa atin. Dagdag pa ng isa na tunay nga, mas madali na siyang tanggalin ngayon. Ngumisi din si Elder Yuon Desok at sinabi pa na ang natitira na lang ay ang magtalaga ng bagong Panginoon. At pagkatapos ay isang sundalo ang lumapit sa kanila at sinabi na paumanhin, Elder. Tumugon sa kanya si Elder Jean na ano yun. May nakasalubong na kilay ang sundalo na sinabi sa kanya na may mensahe na nagpapatawag sa inyo sa Grand Assembly Hall. Tinanong ni Elder Jean at sinabi dito na ano? Sino ang nagpapatawag sa amin? Makikita ang mukha ng sundalo na may pawis sa noo na nakatingin sa gilid na sinabi na ang interim lord. Agad namang napatingin ang mga ito sa gilid kung nasaan sila at napasabi si Elder Jean na nangangahas ang gagong yun. At pagtingin nila sa kanila ay wala na sila dahil sa pag-uusap nilang masinsinan kanina, ay hindi nila napansin na umalis na pala ang leader ng alyansa at ang grupo ng ating bida. Napasabi pa si Elder Jean na ito, kailan pa? Tumingin si Elder Jean sa sundalo at sinabi na saan ba tayo dapat pumunta? Tumugon sa kanya ang sundalo na sa Grand Assembly Hall. Karamihan sa mga division leader ay nakatanggap na ng patawag at papunta na doon. Nang marinig yun ng mga elder, napakunot ang kanilang mga noo at kitang-kita ang inis sa kanilang mga mukha. Ang pagdating ng mga division leader ay malinaw na magdadala ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng hall. At ilang sandali pa ay makikita ang Grand Assembly Hall at makikita ang mga anino ng mga ilang tao ay nakaupo sa harap ng lamesa at sa gitna ay ang Lord. Makikita ang bawat mukha ng ating bida, pati na rin ni Lady Song Gayon at ni Mung Hayan, na tahimik lamang at nakatitig sa mga kaganapan sa harap nila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-iisip at pagbabantay, habang ang katahimikan sa kanilang paligid ay nagdaragdag sa bigat ng sitwasyon. Hindi lamang sila ang nakatuon sa pangyayari, pati na ang mga tao sa kabilang lamesa ay tahimik na nakatingin, tila hinihintay ang bawat kilos at salita na magaganap. Ang bawat galaw, bawat ekspresyon, ay pinagmamasdan ng mabuti, habang unti-unting nararamdaman ang tensyon sa buong lugar. At ilang sandali pa, dumating na ang grupo ng mga elder, ang kanilang pagpasok ay nagdala ng bagong bigat at kahalagahan sa Assembly Hall. Ang mga elder ay tahimik na dumiretso sa harapan ng bagong leader, na siyang ating bida. Bawat hakbang nila ay puno ng dignidad at awtoridad, at ramdam sa paligid ang bigat ng kanilang presensya. Ngunit sa sandaling mas lalapit pa ang mga elder, agad namang hinarang sila ni Mung Hayan. Mahigpit ngunit kalmado ang boses, at sinabi, huwag na kayong magpatuloy pa. Napatingin sa kanya ang isa sa mga elder nang may halong pagkabigla at galit, at sumagot siya ng may pagtataka at bahagyang inis, ano? Seryosong sinabi pa sa kanya ni Mung Yon na simula sa puntong ito ang upuan ng Panginoon. Elder, pakiusap, maupo kayo sa ibaba. Akatingin sa kanya ang mga elder, at ang isa sa kanila ay biglang sumigaw ng may matinding galit, na sinabi na, tumabi ka, o dudurugin ko ang bungo mo. Itinaas ni Mung Hayan ang kanyang ulo at tiningnan siya ng diretso,
malamig at walang bahid ng takot ang kanyang mga mata. Sa mahinahong tinig ngunit puno ng bigat, sinabi niya, bumaba ka dyan. Napasabi naman ang mga ito nang marinig yun na parang wala siyang kasanayan sa martial arts, kaya ano ang inaasahan niya? Dagdag pa ng may pulang kapa na tama? Hinding-hindi hahayaan ni Elderly na lumipas ito dahil sa kanyang yabang. Sumugod sa kanya si Elderly na may nag-aalab na galit sa mga mata. Habang pasiga niyang sinabi, bastos na hanggal. Nang ahas ka, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan, kasabay ng mabilis at marahas na hakbang palapit kay Munghayan. Sinuntok siya ni Elderly habang pasiga na sinasabi, ikaw ang may gusto nito. Buong lakas niyang inihagis ang kamao, puno ng galit at puot. Ngunit sa kabila nito, nanatiling kalmado ang mukha ng kanyang kaharap, seryosong nakatingin lamang sa paparating na suntok, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ngunit sa mismong sandaling tatama na ang suntok nito, biglang kumilos ang ating bida, isang iglap lamang at agad siyang sumulpot sa tabi nila, mabilis na inabot at mahigpit na hinawakan ang braso ni Elderly. Huminto ang suntok sa ere, tila napako sa lugar, at ang lakas na dapat sana'y tumama ay tuluyang napigil. Sa harap ng lahat, makikita ang mukha ni Munghayan na bahagyang ngumiti, isang ngiting kalmado ngunit puno ng kumpiyansa, na parabang matagal na niyang inaasahan ang mangyayaring iyon. Napalingon si Elderly sa kanya, kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Napasabi pa siya sa kanyang isip, kailan pa siya? Tila hindi niya maipaliwanag kung paano nagawa yun ng ganoon kabilis. Seryosong sinabi naman sa kanya ng ating bida na ito si Munghayan, na mamamahala sa hukbong militar ng Alliance. Papalampasin ko muna ito sa ngayon dahil hindi niyo alam. At pagkatapos, sa isang mabilis at makapangyarihang galaw, itinapon niya ang braso ni Elderly sa gilid. Umiwas naman sa kanya si Munghayan. Makikita ang ating bida na nakatingin sa kanya ng seryoso, ang kanyang mga mata ay malamig at matatag, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ngunit biglang sumugod si Elderly sa kanya, mahigpit na itinikom ang kanyang kamao, habang pasiga na sinasabi, nang ahas kang ipahiya ako ng ganito. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at puot. Makikita ang kamao ni Elderly na lumilipad sa hangin, puno ng lakas at galit. Ngunit bago pa man tuluyang tumama, mabilis siyang sinalubong ng ating bida, at ang suntok nito ay diretso sa mukha ni Elderly. Sa bawat tama, umalingaw ang dagandong ng impact, at ang dugo ay agad na pumuslit sa kanyang mukha. Agad na tumalsik si Elderly at bumangga sa poste ng bulwagan. Nakasandal si Elderly sa poste, bahagyang nanginginig at kitang-kitang sugatan, habang agad na nilapitan siya ng ibang elder na puno ng pagkabahala. At tinanong pa ng mga ito na ayos ka lang ba? Agad namang napalingon sa kanya ang dalawang elder. Kitang-kita ang inis sa kanilang mga mukha. Kumunat ang kanilang noo at bahagyang nagngingit-ngit ang mga ngipin, malinaw na hindi nila natanggap ang nangyari at ramdam ang galit sa bawat kilos. At ilang sandali pa, agad na sumugod ang dalawang alalay ng mga elder, agad nilang binunot ang kanilang mga espada, ang bawat hakbang nila ay puno ng tensyon, at ramdam ng lahat sa paligid ang bigat ng banta na dala nila, na malinaw na handa nilang ipagtanggol ang kanilang mga master. Habang nakatalikod ang ating bida, biglang tinusok siya ng dalawang alalay, mabilis at may matinding intensyon ang bawat galaw. Napanganga naman ang ito, nakaupo sa kanilang mga pwesto, habang kitang-kita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Napasabi pa sila sa kanilang isip, tapos na. Ang interim lord ay pansamantala lang talaga. Ngunit sa mismong sandaling tatama na ang mga espada nila sa kanya, biglang kumilos ang ating bida ng napakabilis, tila naglaho sa kanyang kinaroroonan. Ang mga espada ay tumama lamang sa hangin, walang abot sa katawan, at ang mabilis na paggalaw niya ay nagdulot ng gulat at pagkabigla sa mga nakasaksi. At agad namang bumawi ang ating bida, mabilis na inilabas ang isang suntok patungo sa dalawang alalay. Kitang-kita ang pagtama ng kanyang kamao, at ang lakas ng tama ay halos nagpaikot sa kanila sa ere. Ang dalawa ay agad na tumilapon sa sahig, una ang ulo at kasunod ang katawan na bahagyang nakataas. Halos hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Ang mga mata nila ay nanlaki at ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkagulat. Tila hindi nila maipaliwanag kung paano nagawa ng ating bida na talunin sila ng ganoon kabilis at may ganitong lakas.
Na makikita ang ating bida na nakatayo habang lumiliwanag ng pula ang kanyang mga mata na sinabi pa niya na may iba pa bang may kailangan sa akin? At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata.